Si Saho ay isang taunang lalaki na desperadong humabol sa isang babaeng patuloy na tumatanggi sa kanya. Gayunpaman, matapos siyang biglang tubuan ng gulugod at iwanan ito para manligaw ng ibang mga babae, na humaling ang babae na mabawi siya para lang makasesyon siya. Nagsisimula ang kwentong ito kay Saho na sinusubukang gawin ang nakasanayan niyang panliligaw kay Eika. Ngunit sa pagkakataong ito, tuluyan siyang nagalit at sinabing ang kawalan niya ng respeto sa sarili ang dahilan kung bakit hindi niya ito kailanman tatanggapin. Bigla itong nagpabago sa kanyang isipan. Kaya, ipinangako niya sa sarili na titigil na sa paghahabol mula ngayon. Pagkatapos, pumasok siya sa klase at umupo nang hindi naghahabol kay Eika, na ikinagulat ng lahat. Sa sandaling iyon, pumasok ang guro sa klase at nagulat din nang makitang hindi pinupunasan ni Saho ang sapatos ni Eika gaya ng dati. At habang tumatawa ang lahat, itinago ni Eika ang kanyang kahihiyan. Pagkatapos ng klase, nakita siya ni Eika na naglalakad palapit sa kanya at nagalit, iniisip na sinusundan niya ulit siya, ngunit ipinaliwanag ni Saho na gusto lang niyang gumamit ng banyo. Pagkatapos ay nilagpasan niya ito at tumungo sa banyo, para lamang dinukot ng kanyang mga kaibigan, na nagtanong kung nakipagtalo ba siya kay Eika. Iginiit ni Saho na walang nangyari at bumalik sa klase, na nagpaalala sa kanila tungkol sa kanyang kalusugang pangkaisipan. Habang nanananghalian, sinubukan ni Eika na kausapin si Saho, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpas siyang pumunta sa kafe ng mag-isa. Gayunpaman, dumating ang kanyang kaibigan na nagngangalang Takuro at nagtanong kung ano ba ang problema niya dahil kadalasan ay nagmamakaawa ito ng nakaluhod para sa pagkakataong kumain kasama niya. Patuloy na umakto si Saho na parang walang nagbago at lumabas, na lalong naguluhan ang lahat. Habang kumakain siya ng mag-isa, isang magandang babae na nagngangalang Rina ang sumulpot at sinubukang kausapin siya. Ngunit nang mapansin niyang wala sa mood si Saho, sinabi niya sa kanya na mag-uusap sila muli at umalis. Kinabukasan, dumating si Saho sa klase at nalaman na naroon na si Rina para makipagkita sa kanya. Nang makita ito, inakusahan siya ni Takuro ng pagtataksil kay Eika para kay Rina, ngunit narinig ito ni Eika at agad na lumabas ng klase upang itago ang kanyang pagkadismaya. Habang nasa klase sa palakasan, nalungkot si Saho dahil nagkamali si Eika ng akala, ngunit natatakot siyang kausapin ito. Kaya, umalis siya para mag-ayos. Habang ginagawa ito, dumating ang matalik na kaibigan ni Eika na si Kay at tinawag siyang talunang babero dahil sa pagtatangkang makipag-two-time kina Eika at Rina. Sinabihan din niya itong huwag mag-abala na guluhin si Rina dahil kakahiwalay lang nito sa pinaka-hot na estudyante sa ikalawang taon, ngunit halos hindi ito pinapansin ni Saho dahil wala itong nararamdaman para kay Rina. Kalaunan, nakipagkita siya kay Rina, at sinabi nito sa kanya na nakipaghiwalay siya sa kanyang kasintahan dahil narinig niya itong nagsasalita tungkol sa ibang mga babaeng tipo niya. Matapos sabihin kay Saho na huwag masyadong isipin iyon dahil lahat ng lalaki ay nagsasalita tungkol sa mga babae kasama ang kanilang mga kaibigan, binanggit ni Saho na mayroon na siyang ibang gusto bago niya nakilala si Eika. Ngunit niloko siya ng babae dahil inakala pa nga niyang may pagkakataon siyang makasama ito. Ang mas malala pa, mayroon siyang kasintahan na sinubukang pahirapan ito. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Eika at tinulungan siya. Mula sa sandaling iyon, nahumaling siya at inialay ang buong buhay niya sa pagmamahal dito. Gayunpaman, dahil tinanggihan ni Eika ang kanyang nararamdaman sa loob ng maraming taon, nagpa siya siyang tumigil sa paghahabol at humanga na lang dito mula sa malayo. Nang marinig ito ni Rina, gumaan ang loob niya sa kanyang dating kasintahan, kaya nagpa siya siyang bigyan ito ng isa pang pagkakataon at nagpasalamat kay Saho para sa pakikipag-usap. Kinabukasan, nakita ni Eika at Kay si Rina na naglalakad kasama ang kanyang dating kasintahan at napagtanto nilang nagkabalikan na sila. Kalaunan sa klase, pinagtawanan ni Kay si Saho dahil naloko nito sina Eika at Rina, ngunit halos hindi nagre-react si Saho dahil alam na niyang wala namang nararamdaman si Rina para sa kanya. Mas lalo pang nag-alala si Eika kaysa dati. Kaya, nagpa siya siyang alamin kung ano ang nangyari sa kanya. Pagkatapos ng klase, umuwi siya at naalala ang isang pagkakataon na tinanggihan siya ni Eika bago nagtaka kung bakit niya naisip na may pagkakataon siya rito. Nang sandaling iyon, dumating ang babae sa kanyang bahay. At nang papasukin niya ito, namula ito at nag-arte ng hindi kaaya-aya. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung bakit kakaiba ang kilos nito sa paaralan. Kaya,
ipinaliwanag ni Saho na nakakakilabot na patuloy siyang habulin kung malinaw na ayaw niya sa kanya. Sa sandaling iyon, bumalik ang kanyang kapatid na si Kaide at nagtaka kung paano nakakuha ang kanyang taunang kapatid ng isang magandang babae na umuwi kasama niya. Agad na isinama ni Saho si Eika para iwasan siya. At habang hinahatid si Eika pauwi, sinabi niyang hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pag-stalk sa kanya nito. Habang pilit niyang itinatago ang kanyang kalungkutan, biglang nagtanong si Saho kung mayroon ba siyang mga babaeng kaibigan na may gusto sa kanya, ngunit nadismaya siya at tumakbo palayo dahil palihim niyang gusto na nasa sarili niya ang lahat ng atensyon nito. Kinabukasan sa klase, sinabi ni Kay kay Saho na siya ang dahilan kung bakit walang ibang kaibigan si Eika bukod sa kanya. Ang kanyang walang humpay na pagsubaybay at pagkahumaling ay nagpaisip sa lahat na si Eika ay sobra na ang kanyang responsibilidad para sa mga regular na pakikipagkaibigan. Dahil dito, lalong pinagsisihan ni Saho ang kanyang mga ginawa. Kaya dinobol niya ang kanyang pangako na susuportahan si Eika. Paglabas niya ng silid-aralan, sinunggaban siya ni Takuro at tinanong kung bakit hindi niya nilalapitan si Eika gaya ng dati, at pagkatapos niyang sabihin na hanapin ang kanyang espesyal na kasama, umalis si Saho at nagpatuloy sa pag-iisip ng mga paraan para tumigil sa pagiging isang talunan. Sa sumunod na sandali, isang babae na nagngangalang Shinomiya ang humarang sa kanya upang tanungin kung siya ba ang nakabangga sa kanyang kaibigan. Matapos maalala ang kanyang pagkakasalubong kay Yuyo noong isang araw, humingi siya ng tawad bago sinabing ang mga tunay na lalaki lamang ang dapat makipag-ugnayan sa mga magagandang babae tulad ni Yuyo. Tinanong ni Shinomiya kung bakit siya humihingi ng tawad gayong aksidente lang naman ang nangyari, ngunit iginiit ni Saho na siya pa rin ang may kasalanan. Matapos siyang purihin sa pag-amin nito, sinubukan niyang umalis, ngunit pinigilan siya nito at dinala sa guidance room. Pagdating doon, sinabi niya sa kanya na si Yuyo, tulad ng ibang miyembro ng komite, ay napakasipag, ngunit tila nawawala ang kanilang spark nitong mga nakaraang araw. Ang mas malala pa, wala siyang ideya kung paano tutulong. At sa tuwing sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa kanila, sinasabi nilang hindi niya ito maiintindihan. Napagtanto ni Saho na payo lang ang kailangan niya. Kaya sinabihan niya itong tumigil sa pagsisikap na makipag-ugnayan dahil siya ang boss at dapat palaging maging mas malakas na taong hinahangaan nilang lahat. Sa halip na umakto na parang naiintindihan niya ang lahat, sinabihan siya ni Saho na subukang kilalanin ang kanilang mga pagsisikap at himukin silang mas pagbutihin pa ang kanilang trabaho. Napagtanto ni Shinomiya na tama siya at nagpasalamat dito. Ngunit habang paalis na siya, pinigilan siya nito at tinanong ang kanyang pangalan. Sa di malamang dahilan, ibinigay niya rito ang pangalan ni Takuro at binati ang babae ng swerte bago umalis. Kinabukasan, nagdala siya ng mga gamit para kay Kaide at nagkomento tungkol sa mga babaeng magulo habang lumalabas ito. Agad siyang humingi ng tawad, at nang sabihin nitong ito ang dahilan kung bakit wala siyang swerte sa mga babae, tinanggap niya ito. Nang sandaling iyon, nakita ni Kaide si Eika at kinuha ang mga gamit bago sinabihan si Saho na kausapin siya. Gayunpaman, ayaw pa rin niya itong habulin. Kaya, pagkatapos nilang magpalitan ng pagbati, nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Sa isang punto, sinubukan ni Eika na magsalita, ngunit nagbago ang isip nito bago pa sila makarating sa paaralan. Nang malapit na silang maghiwalay, tumakbo si Kay papunta kay Saho at sinabi sa kanya na galit si Shinomiya sa kanya at naghihintay sa kanilang silid-aralan. Ilang sandali pa, nakarating sila sa klase, at habang sinusubukan ni Saho na mag-isip ng plano para makatakas, lumapit si Shinomiya sa kanya, halatang nainis na hindi niya sinabi sa kanya ang kanyang tunay na pangalan. Pagkatapos ay sinabihan niya itong pumunta muli sa guidance room habang kumakain at umalis kasama si Yuyo. Bago ko pa man may tanong ni Eika kung paano niya nakilala si Shinomiya, sinubukan ni Takuro na sakalin si Saho dahil sa paggamit ng kanyang pangalan. Ngunit matapos ipaalala kay Takuro ang tungkol sa pagkagusto niya kay Shinomiya, sinabihan siya ni Saho na maging masaya na alam na nito ang pangalan niya. Kalaunan, umatake rin si Kay at hiniling na malaman ang kanyang kalagayan sa pamamagitan ng first name basis kay Shinomiya. Kaya, ipinaliwanag ni Saho na maraming nangyari at kinailangan niyang bigyan ito ng pekeng pangalan para protektahan ang kanyang sarili. Tinawag siyang walang isip ni Kay dahil sa pakikasama sa isang taong tulad niya.
Habang nanananghalian, dumating si Saho sa guidance room na may dalang merienda para kina Shinomiya at Yuyo bilang handog pang kapayapaan, ngunit natakot si Yuyo, kaya kinain ni Shinomiya ang lahat. Sinabi ni Saho kay Shinomiya na nag-aalala siya dahil ang pagiging kilala ng pinuno ng disciplinary committee ay kadalasang nagtatapos ng masama para sa mga taong walang magawa. Kinilala ni Shinomiya ang kanyang pag-aalala ngunit nagalit pa rin siya dahil isinakripisyo niya ang pangalan ng kanyang kaibigan, hanggang sa ipinaliwanag ni Saho na gusto talaga ito ni Takuro. Nalilito, tinanong ni Shinomiya kung ano ang kanyang sinasabi, ngunit matapos mapansin na sumusunod si Yuyo, hiniling ni Saho na magpaliwanag ito. Gayunpaman, natakot si Yuyo sa kanya at nagtago sa likod ni Shinomiya. Kaya, agad na humingi ng tawad si Saho sa pananakot sa kanya. Matapos sabihan ni Shinomiya si Saho na mag-ingat sa paggamit ng pekeng pagkakakilanlan, tumayo si Saho para umalis, ngunit pinigilan siya nito at sinabing ang tunay na dahilan kung bakit niya ito tinawagan ay dahil kay Yuyo. Tila, masama ang loob niya sa pagtakas at pagtanggi sa tulong nito noong isang araw. Kaya, humingi siya ng tawad at nangakong aayusin ang kanyang takot sa mga lalaki. Pagkalabas niya ng guidance room, dinala siya ni Kay para makita si Eika, na tila nakikipagkaibigan na rin sa wakas. At dahil dito, napagtanto ni Saho na pinipigilan talaga siya nito na makipagrelasyon sa lahat. Pagkatapos, nakatanggap siya ng text mula kay Kaide na hinihiling sa kanya na pumunta sa opisina ng konseho. At nang dumating siya, hiniling nito sa kanya na tumulong sa ilang gawain para sa isang paparating na tour. Sinubukan niyang umatras, ngunit matapos ipaalala sa kanya ni Shinomiya ang oras na pinik niya ang kanyang edad para makakuha ng trabaho, pumayag siya at madaling natapos ang lahat ng gawain, na ikinagulat ng ibang miyembro ng konseho. Habang nakikipagkasundo si Kaide para tulungan siya bukas, napansin ni Shinomiya na nawawala sa sarili si Yuyo, kaya tinanong niya kung dahil ba ito sa pag-uusap nila ni Saho. Ipinaalala ni Yuyo sa kanya ang dismayadong ekspresyon nito noong nangako itong haharapin ang takot niya sa mga lalaki, ngunit tiniyak sa kanya ni Shinomiya na walang dapat ipag-alala. Kinabukasan, pumasok si Eika sa klase at biglang sinugod ng mga babae na nag-aaya na tumambay sa bahay niya. Bumalik din si Saho, kaya sinabi nila ito sa kanya, ngunit hindi niya pinayagan ang alok. Pagkatapos ng klase, pinigilan siya ni Eika at tinanong kung hindi ba talaga siya sasama. Ngunit bago pa siya makasagot, dumating si Shinomiya at hiniling na makausap siya. Kaya, bumalik si Eika sa klase. Ilang sandali pa, sinabi ni Shinomiya kay Saho na tila nalulumbay si Yuyo dahil sa paraan ng reaksyon nito sa bagong layunin nitong magmahal muli ng mga lalaki. Matapos niyang tanungin ang tunay nitong opinyon, ipinaliwanag ni Saho na sinabi lang iyon ni Yuyo dahil gusto niyang mawala ang kanyang kawalan ng seguridad sa mga lalaki, hindi dahil sa talagang nalungkot siya sa nangyari. Kinabukasan, ginulat ni Kay si Saho sa klase tulad ng dati, ngunit sa halip na ang karaniwang tugon nito, tinanong niya kung bakit masikip ang pananamit nito dahil ang mga asset nito ay medyo kapansin-pansin. Matapos siyang biruin dahil sa kawalan ng pagpipigil sa sarili, ipinaalala ni Kay sa kanya na ganoon din ang pananamit ni Eika. Ngunit habang sinusubukan niyang sabihin sa kanya kung gaano kasaya ang kanilang weekend hangout, dumating ang guro. Pagkalipas ng ilang oras, pagkatapos ng klase sa palakasan, naghuhugas si Saho sa gripo nang dumating ang isang kaibigang nagngangalang Sasaki upang purihin ang kanyang paglalaro. Matapos tanungin ni Saho kung kumusta na si Takuro, sinabihan siya ni Sasaki na itigil na ang pagbanggit sa kalokohang iyon bago sinabing ang nakababatang kapatid ni Eika, si Eri, ay nakakatuwang kasama. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Saho ang ilang mga larawan na kanilang kinuha at tinanong kung bakit hindi siya samipot, na sinabi ni Saho na hindi siya inimbitahan ng maayos. Nang simulan siyang kulitin ni Saho dahil sa paggugol ng maraming oras kasama si Eri gayong mayroon siyang selosang nakababatang kapatid na babae, nagpadala si Kaide sa kanya ng isang text na nagsasabing hindi siya kakailanganin nito para sa anumang bagay ngayon. Dahil sa pagtataka, tinanong ni Sasaki kung bakit hindi siya nakakasama ni Kaide kamakailan. At matapos sabihin na hindi talaga sila nag-uusap ng ilang araw, sinabi ni Saho na hindi ito seryoso dahil palagi silang nagkakagalit. Pagkalipas ng ilang minuto sa klase, dumating si Takuro at tinanong si Saho kung bakit siya lumalayo nitong mga nakaraang araw. Kaya, ipinaalala ni Saho sa kanya na ang kanyang upuan ay inilipat sa harap ng klase.
Matapos sabihin na mayroon na siyang bagong grupo ng mga kaibigan kasama ang isang babaeng mukhang ghetto na nagngangalang Kuga, niyaya ni Takuro si Sahon na kumain kasama nila. Ilang sandali pa, sinubukan ni Sahon na tiisin ang kanilang nakakainis na tawanan habang kumakain, ngunit tinanong nila ang tungkol sa relasyon niya kay Eika at kung bakit tila mas tahimik ito kaysa dati nitong mga nakaraang araw. Matapos ipaalala muli sa kanila na pinapunta siya sa harap ng klase, hinawakan ni Saho ang kwelyo ni Takuro dahil malapit na siya ngayon kay Eika at nakakatitig sa mga plot armor nito buong araw. Sinabihan siya ni Takuro na huwag mag-alala dahil nakatutok na siya ngayon sa isang bagong babae na niyaya siyang lumabas kamakailan. Dahil dito, tumawa si Kuga at sinabihan si Takuro na huwag umasa, dahil malamang ay nagbibiro lang ang babae. Tumanggi si Takuro, ngunit habang patuloy silang nag-uusap, biglang kinaladkad ni Eika si Saho papunta sa isang bakanteng silid-aralan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil halatang galit ito at wala siyang ideya kung bakit dahil halos buong buhay niya ay binibigyan niya ito ng dahilan para menas. Ang mas malala pa, wala siyang sinabi at nakatitig lang. Kaya, naglakas loob si Saho at humingi ng pahiwatig kung bakit siya naiinis. Matapos niyang sabihin na dahil nakikipag-usap ito sa ibang mga babae, nagulat si Saho at nag-isip sandali bago nagtanong kung bakit niya iyon pinapahalagahan. Agad na sinabi ni Eika na hindi iyon ang iniisip niya ngunit nang humingi ulit siya ng paliwanag, tumakbo na ito palayo. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik na si Saho sa klase at sinusubukan pa ring alamin kung bakit naiinis si Eika. Kaya, tinanong niya si Kay ngunit wala rin siyang ideya kung bakit papahalagahan ni Eika na makipag-usap siya sa mga babaeng tulad ni Kuga. Habang patuloy siyang nagpapahayag ng pagkadismaya, biglang nagsimulang magchismis ang lahat ng babae sa klase dahil kakapasok lang ni Hayato at gustong makipag-usap kay Saho. Pagkaalis nila, humingi agad si Eika kay Kay ng 1 minuto para mag-usap. Ilang sandali pa, tinanong ni Hayato si Saho kung ano ang opinyon niya tungkol sa kanyang sarili, at hindi nag-aksaya ng oras si Saho sa pagpapaliwanag kung gaano siya kawalang silbi. Pagkatapos ay tinanong ni Hayato ang tungkol sa kanyang pagkahumaling kay Eika at kung bakit bigla siyang tumigil sa panliligaw, ngunit tumanggi siyang magdetalye at sinabing nagpasya na lang siyang tumigil sa paggawa ng labis. Pagkatapos ay tumayo si Hayato at sinabing ang kanyang kamakailang pagbabago ay nakakaapekto kay Kaide dahil sinisisi niya ang kanyang sarili ngayon. Nalito si Saho dahil palaging kinasusuklaman siya ni Kaide, ngunit ipinaliwanag pa ni Hayato na sa palagay niya ay naabutan na siya ng mga taon ng pandiwang pang-aabuso. Tumanggi pa rin si Saho na maniwala na ang kanyang napakasamang kapatid na babae ay nagmamalasakit sa kanyang damdamin, ngunit iginiit ni Hayato na totoo ito at hiniling sa kanya na makausap ito. Pagkatapos niyang pumayag, sinabi ni Hayato na nakapaghanda na siya. Kaya, lumabas sila at habang naglalakad sa mga pasilyo, napansin ni Saho na literal na lahat ng babae ay gusto ng isang piraso ng rocket launcher ni Hayato. Pagkatapos ay tinanong niya si Hayato kung bakit tila hindi siya nababahala. Kaya, ipinaliwanag ni Hayato kung paano ang labis na pagkahumaling sa mga babae ay nawasak ang kanyang puso noong nakaraan. Mabuti na lang at iniligtas siya ni Kaide mula sa isang pababang sitwasyon, at ito ang paraan niya ng pagbabayad dito. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating si Saho sa bubong at sinabihan si Kaide na huwag nang maghintay kay Shinomiya dahil si Hayato ang naghanda para itago ang lahat. Inihanda ni Hayato ang lahat para magkaayos sila. Pagkatapos ay tinanong niya kung kailan siya nagsimulang maging mabait at nag-aalala sa kanyang nakababatang kapatid. Sinubukan niyang itanggi ito, ngunit bigla siyang gumawa ng listahan ng 10 katangian niya. Pagkatapos, binanggit niya na palagi niyang nakikita ang kanyang kapatid bilang isang nakakabagot na normal, at nagbigay ito sa kanya ng makatotohanang ideya kung ano ang aasahan sa buhay. Gayunpaman, nagsimulang sumama ang loob ni Kaide at sinabing ang patuloy na pang-iinsulto ang dahilan kung bakit siya naging duwag na humiwalay sa babaeng mahal niya. Dito, pinigilan siya ni Saho at sinabing ang desisyon niyang tumigil kay Eika ay personal at maaaring maging isang pag-unlad na makakatulong sa kanya. Ipinaliwanag pa niya kung paano niya mas gusto ang pagkakaroon ng isang mapang-abusong nakatatandang kapatid na babae kaysa sa isang malambot at mahina na nalulumbay tuwing gumagawa siya ng isang malaking pagbabago. Sa wakas ay napagtanto na ni Kaide ang ibig niyang sabihin, ngunit binigyan pa rin siya nito ng isang pagkakataon na yakapin ang malambot nitong panig.
Matapos itong tanggihan, sumugod si Eika at hinawakan sa kwelyo si Saho bago sinabihan itong humingi ng tawad kay Kaide para sa lahat ng walang galang na sinabi nito. Nang tanungin niya kung bakit nandito pa ito, naalala niya ang pag-stalk niya sa kanya simula nang umalis ito sa klase kasama si Hayato bago tumakbo palayo para maiwasan ang kahihiyan. Pagkalipas ng ilang oras, nagpa siya si Saho na dumaan sa tindahan para bumili ng paboritong merienda ni Kaide bago umuwi. Pagdating doon, humingi siya ng tawad sa pagiging walang galang ng hindi kinakailangan, ngunit patuloy siyang hindi pinansin ni Kaide hanggang sa magpas siya itong kainin ang mga merienda ng mag-isa. Agad siyang naging matako at nagsimulang kumain habang kinukuha ni Saho ang mga nakakahiyang larawan para ipakita sa kanyang mga kaibigan sa konseho. Napansin niya ito at kumuha ng pamalo para basagin ang bungo nito. Samantala, nasa isang restaurant si Kay kasama si Eika, na nagtanong kung bakit bigla siyang nawala sa sarili at hinabol si Saho. Ipinaalala ni Eika sa kanya na nagsimula ang lahat noong nakaraang linggo nang maging malapit si Sasaki sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Halata na lagi niyang gusto na si Saho ang mauna. At dahil tumigil na rin ito sa paghabol sa kanya na parang isang taong walang utak, namimiss na niya ang atensyon at gusto niyang mabawi ito. Matapos aminin na maaaring tama siya, ipinaliwanag din ni Kay na malamang tumigil na si Saho sa paghabol dahil matagal na nitong inaamin ang nararamdaman niya at wala nang masabi. Sumang-ayon si Eika, kaya, iminungkahi ni Kay na magsikap din siya dahil halatang nami-miss na niya ito. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, sinabihan ni Kaide si Saho na magpagupit dahil mukha na siyang caveman ngayon. Nang sabihin niyang wala itong pinagkaiba, ipinaalala ni Kaide na minsan ay mahalaga sa kanya ang hitsura nito, at ipinaliwanag niya na bahagi iyon ng kanyang obsesyon sa pagpapasaya kay Eika noon. Pagkatapos, pumasok si Saho sa klase at nakita ang mga babae sa kanyang upuan. Kaya, binati niya silang dalawa na parang isang katulong. Nagulat si Eika sa biglaang paggalang ni Saho at tinanong kung bakit bigla siyang naging magalang, kaya ipinaalala niya sa kanila ang biglaang pag-aalsa ni Eika kahapon at sinabing hindi lang siya makapag-react ng normal pagkatapos noon. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakauwi ba sila ng ligtas kahapon. Matapos sabihin sa kanya ang tungkol sa paghinto sa kafe, hiniling ni Kay sa kanya na paypayan sila dahil natutunaw na ang init ng tag-araw sa kanyang mascara. Nang sandaling iyon, nag-text si Kaide kay Saho para lang ipaalam sa kanya na hindi niya siya kailangan para sa anumang bagay. Maya-maya, nagpa siya siyang maghanap ng lugar para sa tanghalian, at si Eika, na sa una ay gustong makipag-usap ay huminto. Nang sa wakas ay nakahanap na siya ng tahimik na mesa para masiyahan sa kanyang pagkain, biglang sumulpat si Shinomiya kasama si Yuyo at isang babae na nagngangalang Aya, na tila galit na kay Saho. Binati niya ito at sinubukang ipagpatuloy ang kanyang gawain, ngunit pinapasok siya ni Shinomiya sa kanilang mesa. Matapos magpasalamat, tinanong ni Saho si Shinomiya kung mayroon na bang kasintahan si Yuyo dahil walang paraan na ang isang karaniwang mahiyain ay komportable nang makipag-usap sa isang lalaki. Bago pa siya makasagot, sinabi ni Aya na walang paraan na may isang talunang lalaki ang makakakuha kay Yuyo. Pagkatapos ay ipinakilala siya ni Shinomiya bilang ang propesyonal na galit sa lalaki na siyang dahilan kung bakit si Yuyo ay kung ano siya ngayon. Matapos siyang batiin ng isang pilit na ngiti, sinabi ni Aya kay Saho na nakikipag-usap lamang siya sa isang talunan na tulad niya dahil tila komportable si Yuyo sa tabi niya. Habang pabalik sina Yuyo at Aya sa cafeteria para ibalik ang kanilang mga tray ng pagkain, tinanong ni Saho si Shinomiya kung ano talaga ang nangyari kay Yuyo dahil inaasahan niyang hindi nito gugustuhing magkatabi sila pagkatapos ng sinabi niya tungkol sa pekeng paghingi ng tawad nito. Sinabi ni Shinomiya na hindi niya kailanman gagawin iyon sa taong nagpabago kay Yuyo para sa ikabubuti. Ngunit ito ay nakalilito kay Saho, dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong impluensya kay Yuyo. Ipinaliwanag pa ni Shinomiya na ang paraan ng pagtugon ni Saho sa kanya ay nagpadali para kay Yuyo na mapagtanto na wala siyang dahilan para matakot sa mga lalaki. Bilang resulta, nagsimula siyang makipag-usap sa ilan sa kanila at naging mas may kumpiyansa. Matapos ding aminin na ang payo niya sa pagiging isang mabuting pinuno ay lubos na nagpabuti sa kanilang relasyon, nagpasalamat si Shinomiya sa kanya at sinabing nagulat siya nang malaman na si Kaide ay kanyang nakatatandang kapatid na babae. Nagulat din si Saho na magkakilala sila. Kaya,
ipinaliwanag ni Shinomiya kung paano nagsimula ang lahat ng unang dumating si Kaide sa paaralan dahil imposibleng pakisamahan siya. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Saho sa klase at natagpuan si Sasaki, na pagkatapos ay nagpakita sa kanya ng maraming text mula sa kanyang nakababatang kapatid na babae at sinabing ganito na ito mula nang pumunta siya upang makita ang nakababatang kapatid na babae ni Eika. Matapos sabihin ni Saho na tamasahin ang katotohanan na mahal siya ng kanyang nakababatang kapatid na babae, nagtanong si Sasaki tungkol sa relasyon nila ni Kaide, na sinabi ni Saho na wala itong dapat pag-usapan. Pagkatapos, nakita nila sina Eika at Kei na naglalakad, at biglang inilabas ni Sasaki si Saho para mag-usap. Pagkatapos ng ilang minutong nakakailang nakatahimikan, napagtanto ni Saho ang nangyayari at sinabihan si Sasaki na huwag na itong itago dahil makatuwiran naman na may nararamdaman din siya para kay Eika. Matapos niyang aminin ito at sabihing may plano siyang gumawa ng hakbang, inamin din ni Saho na maaaring medyo mahirap para sa kanya, ngunit ayos lang sa kanya. Gayunpaman, pagkabalik nila sa klase, nakita niya si Sasaki na napapatawa na si Eika at nagsimulang magtaka kung mayroon ba talaga siyang kakayahan para nakawin ang puso ni Eika magpakailanman. Pagkalipas ng ilang oras, hiniling ng guro sa kanya na magbigay ng ilang sulat, ngunit sinabihan ni Saho si Kei na tulungan siyang ibigay ang mga ito kay Eika bago tumakbo palayo. Pagbalik niya, aalis na si Eika kasama sina Sasaki at Kei. Kaya, tumungo si Saho sa kanyang locker at tinanggap na maaring tuluyan na siyang nawala sa kanya. Sa kalanghin-ayla ni Eika ang kanyang damit at muntik na siyang atakihin sa puso bago ipinaliwanag na may naiwan siya sa klase. Matapos siyang alukan ni Eika na sumunod sa kanya, bumalik sila sa loob, at mabilis niyang kinuha ang kanyang mga gamit bago tinanong si Saho kung saan siya kumakain ng tanghalian at kung bakit siya laging nag-iisa. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang lahat ng kanyang mga karaniwang lugar bago sinabing kumain talaga siya kasama si Shinomiya at ang mga kaibigan nito. Nagulat si Eika nang marinig ito at tinanong kung anong uri ng relasyon ang mayroon siya kay Shinomiya. Kaya, ipinaliwanag ni Saho na isa lamang itong kaibigan na halos tinatrato siya na parang matalino niyang nakababatang kapatid. Nang imungkahi ni Eika na kumain kasama ang lahat tulad ng ginawa niya noon, pinag-isipan ito ni Saho ngunit napagtanto na maaaring humantong ito sa pagkawala ni Eika ng kamanghamanghang buhay panlipunan na sinimulan niyang binuo, pati na rin ang isang pagkakataon kay Sasaki. Gayunpaman, hindi niya magawang tanggihan siya ng tuluyan. Kaya, binago niya ang usapan bago sila magsimulang umalis. Sa daan, sinabihan niya itong gumawa ng paraan para sa kanyang buhok. At pagkatapos aminin na sinabi na rin ni Kaide ang parehong bagay, tinanong ni Saho kung anong kulay ang babagay sa kanya. Sinabihan siya ni Eika na pumili ng alinman sa gusto niya, ngunit tinanong niya ang partikular na kagustuhan nito, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na malamang ay hindi niya ito papansinin nang insultuhan siya ng kanyang dating crush kung mayroon siyang kayumangging buhok. Maya-maya pa, huminto si Saho sa tindahan para bumili ng pangkulay, at pagkatapos niyang pumili ng dark brown, umuwi siya at nagsimulang maglagay nito. Dumating si Kaide at mabilis na nagsuot ng rubber gloves para guluhin ang kanyang buhok. Kinabukasan sa paaralan, nakuha ni Saho ang kanyang midterm results at napagtanto na dati ay nangunguna lang siya sa klase dahil sa labis niyang pagkahumaling sa pagpapasaya kay Eika, na palaging isa sa pinakamatalinong estudyante. Matapos ding dumating sina Kei at Takuro para sabihin sa kanya ang kanilang mga marka, lumabas siya para tingnan kung ano ang nakuha ni Eika at ipinagmamalaki na mas gumanda pa ito kaysa dati. Habang sinusubukan niyang tanggapin ang lahat, dumating si Sasaki para ipakita kay Saho ang kanyang ranggo at kulitin siya dahil sa pagkawala ng ilang brain cells sa mga nakaraang buwan. Hindi inaasahang nakakuha ng motibasyon si Saho mula rito at nagpas siyang hangarin muli ang tuktok. Habang palabas siya, napansin ni Eika na kinulayan niya ang kanyang buhok at muntik na siyang atakihin sa puso nang ituro ito ng babae. Pagkalipas ng ilang araw sa klase, nagsimula ng magplano ang ilan sa mga babae para sa bakasyon kasama si Eika, ngunit halos hindi niya sila pinapansin dahil umaarte pa rin si Saho na parang wala na siya. Nang tanungin ni Sasaki kung bakit hindi niya inimbitahan si Saho, nagsimulang mag-usap ang mga babae tungkol sa kung paano hindi man lang niya sinubukang simulan ang isang pag-uusap kay Eika. Nang simulan nilang sabihin na hindi niya kaya ang lahat ng atensyon na nakukuha niya, lumabas si Saho.
Ilang minuto ang lumipas, pabalik na siya nang makita niya ang tatlong babaeng tsismosa na nagchichismisan tungkol kay Eika. Nang tanungin niya kung ano ang gusto nila sa kanya, nawalan ng kontrol sa pantog ang pinuno ng grupo at sinigawan si Saho dahil sa paggulat sa kanya, ngunit tumugon siya pabalik sa pamamagitan ng pagtawanan sa nakakatakot niyang sigaw. Matapos niyang dagdagan ang pang-aasar, tumakbo sila palayo bago lumabas si Eika at tinanong kung ano ang nangyari. Kinabukasan, nakasalubong ni Saho si Eika papunta sa paaralan at agad na naglakad upang maiwasan ang pagtitig ng matagal. Habang sinusubukan niyang maabutan siya, nakita niya ang isang truck na mabilis na papalapit sa kanya at sumugod upang protektahan siya mula sa maputik na tubig, ngunit nabasa siya sa tubig sa kalsada. Maya-maya, nagbihis siya at sinubukang kalimutan ito, ngunit patuloy siyang kinukulit ni Kay hanggang sa pumasok si Eika at ibinigay sa kanya ang kanyang tuwalya. Sinubukan din ni Takuro na tumulong, ngunit matapos maamoy ang kanyang mabango na tuwalya, nakatulog si Saho, na ikinagulat ng lahat. Pagkalipas ng ilang oras, nagising siya at sinubukang kalimutan pa rin ito, ngunit mabilis na napansin ng guro at sinabing ang aksidente sa tubig ay hindi sapat na dahilan para makatulog siya sa loob ng tatlong klase. Pagkatapos ay tinanong ni Saho kung maaari siyang pumunta sa infirmary dahil sumasakit ang kanyang ulo. Ngunit pagkagising niya, muling tumigil ang kanyang pag-iisip. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi ng nurse kina Eika at Kay na nilanat siya, ngunit hindi na dapat mag-alala dahil dapat siyang gumaling agad. Pagkatapos ay hinayaan niya silang makita siya, at nang mapagtanto ni Kay na ito ang unang beses na nakita siyang natutulog ni Eika, sinabihan sila ng nurse na bumalik sa klase. Pagkatapos noon, sa wakas ay nagising si Saho, at pagkatapos ay ipaliwanag ng nurse ang nangyari at sinabihan siyang magpatuloy sa pagpapahinga dahil maaaring tumaas muli ang kanyang lagnat. Samantala, si Eika ay nasa klase na nahihirapang mag-focus dahil hindi niya mapigil ang isipin si Saho. Nang sandaling iyon, lahat ng tao sa klase ay nagsiksikan sa pintuan upang salubungin si Shinomiya, at pagkatapos bumati sa kanyang mga tagahanga, lumapit siya kay Kay at hinanap si Saho dahil may usapan sila nito. Habang nanonood si Eika, ipinaliwanag ni Kay ang nangyari sa kanya, at nagpa siya si Shinomiya na sabihin kay Kaide bago ito puntahan. Matapos niyang pasalamatan si Kay sa tulong at umalis, hinawakan ni Eika ang kanyang mga pisngi para ibalik siya sa realidad dahil matagal na niyang gustong-gusto si Shinomiya. Ilang minuto pagkatapos nito, kinuha nila ang bag ni Saho at, syempre, sinubukan ni Kay na tumingin, ngunit pinigilan siya ni Eika at hinawakan ang bag para protektahan ang kanyang mga gamit. Ilang sandali pa, pumasok sila sa infirmary, ngunit pinigilan ni Eika si Kay sa pagbukas ng mga kurtina dahil maaaring natutulog pa rin si Saho. Gayunpaman, matapos palihim na tumingin at makita siyang gising na gising, tinanong niya kung bakit hindi na lang ito nagsalita. Pagkatapos ay inalok nila ito ng tubig, ngunit humingi siya ng tawad sa pagpapahirap sa kanila sa pagbubuhat sa kanya papunta roon. Doon lang, tumindi ang sakit ng ulo niya, kaya sinubukan na tumulong ni Eika, ngunit sinabihan niya itong huwag siyang hawakan at sinabing ayaw niyang mahawa ang kanyang lagnat sa kanyang nakababatang kapatid. Ilang sandali pa, nagsimulang tumawa si Kay sa kung gaano ka-awkward ang sandali bago dumating sina Shinomiya at Kaide. Bumalik silang lahat sa infirmary, at habang sina Kaide at Shinomiya ay nagpapalitan sa pagtingin kay Saho, nalungkot si Eika dahil hindi siya nahihirapang hawakan nila siya. Pagkatapos nilang umalis para tawagan ang kanyang ina, sinubukan ulit ni Eika na tingnan siya, para lang makitang nawalan na naman siya ng malay. Kinabukasan, lumiban siya sa paaralan, at habang patuloy na nalulungkot si Eika, ginugol niya ang natitirang oras ng araw sa pagpapagaling hanggang sa magising siya sa doorbell. Mabilis niyang tiningnan at nakita ang mga babae, na pagkatapos ay nagtanong kung nagkaroon siya ng karanasan sa muntik ng masawi dahil nag-iwan siya ng isang text sa group chat at nag-ghost mula noon. Matapos ipaliwanag ni Saho na nakatulog lang siya, sinabi ni Kay sa kanya na iminungkahi ni Eika na pumunta para bisitahin siya. Natural, nahiya siya at nagpas siyang umalis, kaya ibinigay ni Kay sa kanya ang regalo para sa pagpapagaling na binili nila bago umalis. Kinabukasan, papunta na si Eika sa klase nang makita niya si Saho na nakikipag-usap kay Marika, na pagkatapos ay nakita siya at lumapit para makipag-usap. Matapos tingnang mabuti si Eika at aminin na maganda ang itsura nito, humingi ng tulong si Marika, ngunit nalito si Eika. Kaya,
ipinaliwanag ni Murika na plano niyang tumakbo bilang pangulo ng konseho. Pagkatapos ay tinanong ni Eika kung paano niya ito magagawa dahil ang pagiging pinakamatalino sa unang taon ay tiyak na hindi sapat. Nariyan din ang katotohanan na ang mga senior ang palaging kumukuha ng posisyon, ngunit ipinaliwanag ng mga kasamahan ni Murika na ang sinumang first year ay maaaring tumakbo bilang pangulo hanggat mayroon silang sapat na suporta. Ito ang dahilan kung bakit gustong kunin ni Murika si Eika. Ngunit sinabi sa kanya ni Sahon na hindi talaga ito isang magandang ideya dahil iniisip ng lahat na mas cute si Eika, kaya mas nakatuon sila sa kanya. Habang sinusubukan ni Murika na makipagtalo tungkol dito, nagsimulang mapansin ito ng lahat, kaya nagpa siya siyang umatras para sa kapakanan ng kanyang kampanya. Pagkatapos ay sinabi ni Kay kay Sahon na namumula si Eika mula nang tawagin niya itong cutie, ngunit nagulat siya dahil dapat ay sanay na siya rito ngayon. Nang bigla siyang sinabihan nitong tumigil sa pagsasabi ng mga nakakahiyang bagay na iyon nang biglaan, tinawag pa rin siya nitong cute, kaya tumakbo siya palayo. Pagkalipas ng ilang araw, nahihirapan si Sahon na intindihin ang isang lektura at hinintay ang pag-alis ng guro bago humingi ng tulong kay Kay. Habang pinagtatawanan siya nito dahil sa pagiging mabagal, inalok ni Takuro na ibahagi ang kanyang mga tala, ngunit tumanggi si Saho dahil mas walang alam pa ng labis ang kanyang tropa kaysa sa kanya. Nang sandaling iyon, narinig niya si Eika na nagsasalita tungkol sa kung gaano kadali ang problema at biglang nagpa siya na pumunta sa cafeteria. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimula siyang maghanap ng mauupuan at nagtitigan kay Yuyo, na nasa karaniwang mesa kasama sina Aya at Shinomiya. Matapos sumama sa kanila, tinanong ni Saho si Yuyo kung bakit siya nito tinawag dahil tiyak na hindi sila sapat na malapit para kumain ng tanghalian ng magkasama. Pagkatapos ay tinanong ni Aya kung anong mga cheat code ang ginagamit niya para maging mahusay sa mga babae, at matapos siyang akusahan ni Shinomiya ng mga foul play, sinabi ni Yuyo na gusto lang niya itong sumama sa kanila. Sumunod na sandali, sinabihan siya ni Shinomiya na sumali sa komite, ngunit agad siyang tumanggi at sinabing tiyak na hindi siya kwalipikado para sa posisyon. Ipinaliwanag ni Shinomiya na isusuko na niya ang kanyang posisyon bilang pinuno pagkatapos ng susunod na semestre, at ayaw nilang may babaeng pumalit dahil nakikita lamang nila ang komite bilang isang paraan upang abusuhin ang kapangyarihan. Ang katotohanan na iisang lalaki lang ang tumanggap sa trabaho ay isa ring malaking dahilan kung bakit nila siya gusto. Ngunit tinanong ni Saho kung bakit niya ito binabanggit ngayon kung mayroon pang isang buong semestre na natitira. Matapos sabihin ni Shinomiya na gusto lang niyang pag-isipan niya ito, biglang hinawakan ni Yuyo ang kanyang mga kamay at sinabihan siyang mag-isip ng mabuti. Agad na nawala ng pag-asa sina Shinomiya at Aya, kaya hinawakan ni Saho ang mga kamay ni Yuyo para pantayan ang iskor, ngunit lalo lamang itong lumala. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ni Eika si Saho na sinusubukang huminga at tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang buhok bago sinabihan siyang manatiling tahimik para maayos niya ito. Habang inaayos niya ito pabalik sa tamang lugar, napansin ni Saho ang titig na kanilang nakukuha at medyo nahihiya habang bahagya lamang na nagre-react si Eika at tinapos ang kanyang buhok. Kinabukasan, lahat ay tumungo sa ceremony hall para makatanggap ng mensahe mula sa mga kinatawan ng estudyante bago ang summer break. Una ay si Yoji, ang nag-iisang lalaking miyembro ng komite, at pagkatapos niyang magbigay ng talumpati, si Shinomiya ang pumalit at nakuha ang puso ng lahat gaya ng inaasahan. Pagkatapos magbigay din ng talumpati sina Hayato, Kaide, at ang iba pang miyembro ng konseho, tumungo na ang lahat sa klase. Sa sandaling iyon, ipinaalala sa kanila ng guro ang nalalapit na tour at sinabing 2 tao ang kailangang tumulong sa panahon ng bakasyon sa tag-init. Sinimulan niya sa pamamagitan ng pagtawag sa mga taong walang gaanong ginagawa sa panahong iyon, at syempre, kasama sina Saho at Eika. Kadalasan, nasa sabik siyang makatrabaho siya, ngunit sa pagkakataong ito ay mabilis siyang nakipaglaro ng bato, papel, at gunting sa isang lalaking nagngangalang Tibata upang mabawi ang kanyang kalayaan. Matapos mapili si Eika para sa trabaho, nagmakaawa si Sasaki kay Tibata na makipagpalitan ng pwesto sa kanya. Pumayag si Tibata, at habang sinasabi ni Sasaki kay Eika kung gaano siya kasabik na makatrabaho siya, sinabi ni Kay kay Saho na maganda ang kanilang itsura upang makuha ang reaksyon niya. Ngunit sumang-ayon si Saho sa kanya at nang tanungin niya kung bakit wala siyang pakialam, sinabi niyang walang saysay na tanggihan ang halatang katotohanan.
Nang patuloy siyang tinutokso ni Kay tungkol dito, tumayo lang siya at umalis. Matagal din ang lumipas, nagpunta sina Eika at Kay sa kanilang karaniwang lugar para ipagdiwang ang pagsisimula ng bakasyon sa tag-init at pag-usapan ang kanilang mga plano. Matapos magkasundo sa mga aktibidad na susubukan, iminungkahi ni Kay na imbitahan si Saho, ngunit nahiya si Eika at nagtanong kung bakit niya siya paulit-ulit na binabanggit. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula si Saho ng shift sa isang kalapit na bookstore at mabilis na pinahanga ang may-ari sa kanyang husay sa pag-oorganisa. Ilang minuto ang lumipas, sinubukan niyang magwalis nang marinig niya ang tatlong lalaking nang aasar sa isang batang lalaki na nagngangalang Kuta. Lumapit si Saho at mahinahong kinuha ang bag ni Kuta bago siya tiningnan at hindi pinansin ang mga gustong maging matitigas na lalaki. Pagkaalis nila, sinabihan niya si Kuta na tumawag sa kanyang bahay at nanatili sa kanya hanggang sa dumating ang kanyang maganda na kapatid na si Foka. Matapos ipaliwanag ang nangyari, tiningnan ng mabuti ni Saho at halos mawala ng malay sa kagandahan ni Foka, ngunit nagkunwari siyang kalmado at sinabihan itong tingnan ang mga gamit ni Kota bago sinabihan din siyang mag-ingat sa mga madilim na eskinita. Kinabukasan, inutusan ni Kaide si Saho na magtimpla ng kape bago tinanong kung tinanggap na ba nito ang alok ni Shinomiya. Nagulat si Saho na alam na niya, kaya ipinaalala niya rito na malapit silang magkaibigan bago tinanong kung anong klaseng relasyon ang meron sila. Ipinaliwanag ni Saho na tinatrato siya ni Shinomiya na parang nakababatang kapatid at sinabing ayaw niya ng responsibilidad na maging miyembro ng komite. Pagkatapos ay hiniling ni Kaide na sumali na lang siya sa konseho at sinabing ayaw niyang mapunta ang trabaho sa isang walang pangalan. Muling sinubukan ni Saho na tumanggi at halos hindi makapaniwala na iminumungkahi niya ito, ngunit iginiit niya na maganda ito at sinabihan siyang pag-isipan ito. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik siya sa library para magtrabaho nang dumating si Foka upang pasalamatan siya ng maayos para sa nakaraang araw. Pagkatapos ng ilang minutong pagtitinginan, inamin ni Foka na nasisiyahan siyang makipag-usap sa kanya dahil kakaunti ang kanyang karanasan sa mga lalaki dahil sa isang overprotective na pamilya at sa kanyang all-girls college. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng regalo para sa kanyang tulong kay Kota. At pagkatapos niyang umalis, umaasa siyang magiging espesyal ito para lamang makahanap ng tuwalya para sa mga bagong silang. Pagkalipas ng ilang araw, muling nagpakita si Foka at ipinaliwanag na papunta na pala siya sa library. Matapos pasalamatan siya sa palagiang pagpunta para makita siya, napansin ni Saho ang pulse areas sa kanyang pulso at sinabing hindi niya inaasahan na siya ang tipo ng taong gagamit ng mga mamahaling aksesorya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Foka na nakuha niya lamang ito dahil sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan. Nagulat si Saho nang marinig na siya mismo ang gumawa nito, kaya ipinaliwanag niya kung paano tinuturuan ng isang tindahan sa tabing dagat ang mga customer kung paano gumawa ng mga pulse areas ayon sa kanilang panlasa. Pagkatapos ay lumakad siya palapit para ipakita sa kanya ang website, ngunit umiwas ng tingin si Saho dahil hindi niya kaya ang sobrang ganda. Matapos mapagtanto na maaaring ito na ang perpektong pagkakataon para makatanggap ng regalo sa kaarawan para kay Eika, hiniling ni Saho kay Foka na sumunod sa kanya sa tindahan. Kinabukasan, habang papunta sila sa tindahan, naisip ni Saho kung may kakaiba bang nararamdaman si Foka sa paglabas kasama niya. Nang bigla siyang huminto at sinabing ayaw niyang may makakita sa kanya mula sa paaralan, tinawanan ito ni Saho at sinabing ayos lang dahil alam niya kung gaano ito magiging kakaiba. Gayunpaman, nang sabihin niyang ang kanyang mga damit ang problema, nalito siya at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya, ipinaliwanag ni Foka na hindi siya karaniwang nagsusuot ng ganitong mga bagay. Samantala, nagkita-kita sina Eika at Ayuri kay Kay para sa kanilang tambayan sa beach. Matapos humingi ng tawad sa pagiging huli at sinabing kinailangan niyang mag-impake ng mga gamit para kay Ayuri, nagpasya si Kay na dumaan sa bahay ni Saho para maimbitahan din nila ito. Natural lang, nag-alala si Eika kung ano ang magiging hitsura nito. Pero pagkatapos mag-doorbell ni Kay, napagtanto nilang malamang nasa trabaho pa rin siya at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa dalampasigan. Nang mga sandaling iyon, kaka-rating lang ni Saho at Foka sa dalampasigan. At pagkatapos niyang mag-isip-isip, tinanong niya kung gusto niyang maghanap ng mga babaeng naka-swimsuit. Agad na nagkunwari si Saho na parang wala siyang ideya sa sinasabi niya at tinanong kung kailan siya huling pumunta sa dalampasigan.
Sinabi ni Foka na pumunta talaga siya noong nakaraang taon pero hindi pa siya marunong lumangoy, at ipinaliwanag niya na matagal na siyang hindi nakapunta sa dalampasigan kaya naman naging napakasayang karanasan ito para sa kanya. Dahil doon, nagpa siya siyang hanapin ang tindahan at masiglang hinawakan ni Foka ang braso niya para makapunta na sila. Gayunpaman, nang mapagtanto niyang dumadampi ang kanyang mga plot armor sa kanyang mga braso, nahiya siya at lumayo habang sinasabihan siya nitong huwag mag-alala na parang hindi iyon ang pinakamagandang pakiramdam sa buhay niya. Iniabot ni Saho ang kanyang kamay para bumaba sa plataporma, ngunit muntik na siyang matisod at naindayog ang kanyang mga plot armor habang nahihirapan si Saho na kontrolin ang kanyang mga iniisip. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakarating na sila sa tindahan, ngunit kinabahan si Saho, kaya sinabihan siya nitong huwag mag-alala bago sila pumasok. Nang mapagtanto niyang siya lang ang lalaki rito, kinabahan ulit si Saho, ngunit lumapit sa kanila ang may-ari ng tindahan at sinalubong si Foka bago tinanong kung kasintahan niya si Saho. Nahiya si Foka at nakalimutan kung paano sasagot. Kaya, ipinaliwanag ni Saho na ang kanilang relasyon ay hindi ganoon. Habang patuloy na nag-uusap ang mga babae, tumingin-tingin siya sa paligid at nagtaka kung mayroon ba talaga siyang kakayahan para gumawa ng pulse Ares para kay Eika. Ang mas malala pa, sinubukan nitong ipaliwanag sa kanya ng may-ari ng tindahan, ngunit mas lalo siyang nalito kaysa dati. Pagkatapos, nakakita siya ng isang magandang shell at naintriga siya rito. Kaya, sinabi niya sa kanya na ito ay isang shell na natagpuan mula sa Pilipinas at tinanong kung gusto niyang makipagtulungan sa kanila. Napansin din ito ni Foka at tinanong kung gusto niyang gumawa ng isang bagay gamit ito, kaya pumayag siyang iwasang magmukhang talunan. Tumingin-tingin si Foka sa paligid at nagpas siyang gumawa ng kwintas dahil mayroon na siyang pulse Ares. Nang maayos na ang lahat, tinanong ng may-ari ng tindahan si Saho kung nakapagdesisyon na ba ito kung ano ang gagawin, ngunit wala siyang ideya kung ano ang gusto ni Eika para sa kaarawan nito. Nang makita kung gaano siya nagsusumikap sa pagpili ng isang bagay, nahulaan niya na para ito sa isang espesyal na tao. Kaya, inamin niya na para talaga ito sa isang babae. Tinanong ni Foka kung kasintahan ba niya ang babaeng ito or ano. At pagkatapos itong pag-isipan, nagpa siya si Saho na aminin ang sitwasyon nila ni Eika. Ipinaliwanag niya na matagal na nitong tinanggihan ang pag-ibig niya, ngunit may gusto pa rin siya rito at gusto niya itong bigyan ng magandang regalo dahil sa dami ng mga pagbabagong ginawa nito sa kanya. Pagkatapos noon, nasa dalampasigan na ang mga babae at nagsasaya. Ngunit habang tumatakbo si Kay kasama si Ayuri para maglaro sa tubig, umupo si Eika sa ilalim ng lilim at pinapanood sila. Ilang minuto ang lumipas, napansin ni Eika ang craft shop at nagpas siyang pumunta at tingnan kung makakagawa sila ng isang magandang souvenir. Nang mga sandaling iyon, nakapagdesisyon na si Saho kung ano ang gagawin. At habang papunta ang may-ari ng tindahan para simulan ang kanyang mga materyales, napansin niya ang larawan ng isang babae na kamukha ni Foka. Kaya tinanong niya kung mayroon ba itong nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Foka na siya nga iyon mula ilang buwan pa lamang ang nakalilipas nang sumama ito sa kanyang ama. At habang nahihirapan siyang intindihin kung paano lumaki ng husto ang babae mula noon, sinabi nito sa kanya na nag-aaral pa rin siya at mas mababa ang kanyang mga grado sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, sinimulan ni Saho na asikasuhin ang kanyang shell gamit ang lahat ng kanyang lakas dahil gusto niyang kalimutan ang katotohanan na gumawa lang siya ng ilang aktibidad kasama ang babae na lumaki ng higit pa sa nararapat. Pagkatapos niyang matapos ang shell, tiningnan niya si Foka at hindi pa rin makapaniwala na mayroon itong mga plot armor na kasing laki ng mga pakwan. Dahil natapos na niya ang kanyang craft, tinanong ni Foka kung bakit siya dedikado sa paggawa ng isang bagay na espesyal para sa babae, kahit na hindi nito nasusuklian ang kanyang nararamdaman. Sinubukan ni Saho na ipaliwanag kung paano gumagana ang pag-ibig, ngunit nang mapagtanto niyang halos wala siyang alam tungkol dito, sinabihan na lang niya itong maghintay hanggang sa umibig ito sa isang tao. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Eika kasama ang iba pa, ngunit sinabi sa kanila ng may-ari ng tindahan na tapos na ang gawaing kamay para sa araw na ito, kaya maaari na lang nilang tingnan ang lahat ng bagay sa paligid ng tindahan. Pagkatapos, nakahanap sila ng lugar para mananghalian. At habang nasa sabik na nakatitig si Ayuri sa pagkain, nakita ni Eika sina Saho at Foka. Ngunit dahil mula lang ito sa likuran niya, naisip niya na baka may iba itong kasama.
Nang sumama si Kay sa kanila, sinabi niya ito sa kanya at medyo nagalit si Kay dahil gusto niya talagang sumama si Saho sa kanila. Nang hikayatin niya ang ideya na makikipag-date ito sa ibang tao, nag-alab ang galit ni Eika gaya ng inaasahan. Ngunit sinabihan siya ni Kay na huwag mag-alala dahil siya lang ang babaeng gusto niya. Habang patuloy silang nag-uusap tungkol dito, sumakay si Saho sa bus kasama si Foka at nagpas siyang samahan siya pauwi. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakakatakot ba ang umibig pagdating ng panahon. At matapos matawa sa tanong na ito, sinabihan siya ni Saho na huwag mag-alala tungkol sa kahit ano dahil mas masaya ito kaysa sa inaasahan niya basta't hindi siya maging katulad niya. Nang makatulog siya sa balikat nito, nakakita siya ng group text mula sa mga babae at nagtaka kung ano ang ginagawa nila hanggang sa makita niya ang isang picture ni Eika na naka-swimsuit. Kinabukasan, sinabi ni Saho sa matandang namamahala sa bookstore na magre-resign siya sa trabaho pagkatapos ng summer break. Pagkatapos ay sinabi ng matandang lalaki na naglagay siya ng poster kanina at hiniling kay Saho na isaalang-alang ang pagtuturo sa sino mang pupunta para dito. Ilang minuto ang lumipas, nakita ni Saho ang isang babae na nagngangalang Mina, na umupo sa tabi niya sa klase. Matapos niyang ipaliwanag na pumunta siya para sa alok na trabaho, sinabihan niya ang matanda, na agad na natuwa dahil regular na pumupunta si Mina sa tindahan, at gustong-gusto niya tuwing pumupunta ito. Ilang minuto ang lumipas, narinig niya ang asawa ng matanda na kinakausap si Mina tungkol sa kanyang estilo ng buhok at iminungkahing gupitin niya ito para mas makakita siya ng maayos. Agad na binuksan ni Saho ang pinto at nagsimulang makipag-usap kay Mina na parang kanilang mga matalik na kaibigan, habang binigyan siya nito ng malamig na tugon na nagpakilabot sa kanya. Gayunpaman, gusto pa rin niyang tumulong at tinanong kung palagi ba nitong iniiwan ang kanyang buhok na nakalugay habang nagbabasa. Kaya, inabot ni Mina ang kanyang bag at inilabas ang kanyang mga clip. Sa unang pagkakataon, napagmasdan ni Saho ang mukha nito at napagtanto na mas cute pala ito kaysa sa inaasahan niya. Ilang sandali pa, ibinigay ng matanda kay Mina ang trabaho at ikinagulat ito ni Saho. Kinabukasan, nagtaka si Saho kung paano niya masisira ang tensyon sa kanya. At matapos maalala na magkaklase sila, nagpasya siyang huwag maging formal at mag-usap na parang sa ibang tao sa paaralan. Bilang panimula, nagpasya siyang ipakita sa kanya kung paano isalanzan ang mga istant. At pagkatapos ng 10 minutong pag-aaral ng lahat ng pagkakalagay ng libro, napansin ni Mina na maaaring hindi niya maabot ang mga pinakamataas na punto. Nagbiro si Saho na baka kailanganin niya itong saluhin kung gagamit ito ng hagdan at mahulog, ngunit ang pag-iisip nito ay ikinatakot ng anti-social na si Mina. Napansin ito ni Saho at agad na pinagsisihan ang sinabi niya, ngunit mabilis siyang umalis doon upang ipakita sa kanya kung paano gamitin ang rehistro. Ilang minuto ang lumipas, isang lalaki ang pumasok at naghahanap ng mga libro. Matapos niyang sabihin sa kanya na asikasuhin ang mga bagay-bagay sa rehistro, sinubukan niyang alamin kung ano ang gusto ng lalaki. Ngunit sa sumunod na segundo, dumating siya sa counter at tinanong kung bakit wala silang ibinebentang mga klasikong libro. Lumabas na ang customer na ito ay isang simp na tao na naghahanap lamang ng mga dekalidad na nobela. At dahil walang karanasan si Mina sa mga baliw, mabilis siyang natakot. Napansin ito ni Saho, kaya tumakbo siya upang tulungan siya. At matapos malampasan ang problema, ipinaliwanag niya na ang pinanatiling kalmado sa ganitong mga sitwasyon ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang mga baliw na tulad niya. Nang sumunod na sandali, si Mina, natakot pa rin, ay umalis na may luha sa kanyang mga mata. Kaya, nagpasya si Saho na hayaan siyang magpahinga sa likurang silid. Pagkatapos ay nakasalubong niya ang may-ari, at pagkatapos sabihin sa kanya ang nangyari, iminungkahi ni Saho na hayaan ang kanyang asawa na makausap si Mina, dahil malamang na hindi nila maiintindihan ang nararamdaman niya. Pagkalipas ng ilang minuto, sinubukan ni Saho na bumalik sa trabaho, ngunit patuloy siyang nag-aalala kung paano papalitan ni Mina ang trabaho kapag umalis siya. Bilang resulta, nagpasya siyang kausapin ng matanda tungkol sa muling pagsasaalang-alang sa alok na trabaho. Ipinaliwanag niya na si Mina ay talagang hindi angkop para sa ganitong uri ng trabaho dahil malinaw na matatakot siya sa mga baliw na tulad ng unang customer na iyon. Ito ay ikinagalit ng matanda dahil mahal niya si Mina at nasa sabik na magtrabaho ito sa tindahan. Napansin ito ni Saho at nagsimulang sumama ang loob, kaya nagpasya siyang subukan muli.
Pagkatapos ay tumungo siya sa silid sa likuran at hiniling sa matandang asawa na mag-isa kasama si Mina, kaya umalis ito upang asikasuhin ang mga bagay sa ka-era. Pagkatapos ay sinabi ni Saho kay Mina kung gaano kahalaga na magkaroon siya ng kaunting lakas ng loob, at matutong makipag-usap sa mga customer na ito dahil hindi na siya mananatili para tulungan siya habang buhay. Habang patuloy niyang ipinapaliwanag ang kahalagahan ng pagsasalita, mula sa pagiging isang maunawang kaibigan, naging motivational speaker na mababa ang budget, na patuloy na nagsasabi sa kanya na kumilos ng tama or itigil ang trabaho. Sa sumunod na sandali, napayuko si Mina at nagmakaawa sa kanya na hayaan siyang panatilihin ang trabaho dahil ayaw niyang umalis. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Saho na wala siyang kapangyarihang tanggalin siya at gusto lang niya na mas gumaling pa siya. Kaya't bumangon siyang muli at nangakong gagawin ang kanyang makakaya. Ikinwento niya ito sa matanda at habang nasa sabik silang lahat sa maya-alok niya, si Yoji, na nag-aaral pa rin kasama ang iba pang miyembro ng konseho, ay nag-alala dahil hindi niya nakakausap ang kanyang nakababatang kapatid na babae nitong mga nakaraang araw. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimula si Kay ng isang group chat kay Eika at nagreklamo na hindi sila pinapansin ni Saho dahil sa trabaho nito sa library. Pagkatapos ay nagsimula sila ng isang video chat, at nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa kanilang mga plano para sa bakasyon sa tag-init hanggang sa buksan ni Saho ang kanyang telepono sa bahay at ipaliwanag na marami lang siyang ginagawa sa trabaho. Pagkatapos ay idinagdag siya ni Kay sa video chat ng walang palm kay Eika. Kaya inaf niya ang kanyang camera at nagpatuloy sa pagsagot. Humingi ng payo si Saho sa kanila tungkol sa buong sitwasyon ni Mina at pagkatapos niyang ipaliwanag ang nangyari sa tindahan, sinabihan siya ni Eika na huwag magdamdam dahil dapat ay mas maayos na nakipag-usap si Mina. Nang pinuri niya ito sa pagsisikap na bigyan siya ng kaunting motibasyon, biglang sinabi ni Kay na kailangan niyang maligo at iniwan ang tawag, para makapag-usap silang dalawa. Tinanong ni Saho si Eika kung kumusta ang bakasyon niya ngayong tag-init simula nang halos hindi na sila nagkita. Pagkatapos niyang magkwento ng kaunti tungkol dito, tinanong siya nito kung bakit naka-off pa rin ang camera nito at nagbigay ito ng kaunting dahilan at kaya nagpasalamat siya sa payo. Inabot niya ang buton ng camera, ngunit na-off nito ang telepono bago pa niya ito maabot, na ikinagalit niya. Kinabukasan, dumating si Saho sa library, inaasahan na magkakaroon din ng parehong problema kay Mina, ngunit sa pagkakataong ito ay tila mas masigla siya kaysa noong nakaraang araw. Nagmadali rin siyang asikasuhin ang anumang gawain na babanggitin nito. At nang sa wakas ay dumating ang isang customer, madali niya itong naayos nang hindi na muling nawawalan ng kaba. Pagkatapos umalis ang customer, pinuri siya ni Saho sa pagsisikap at sinabihan siyang magpatuloy sa pagtatrabaho ng ganito. Kaya, nagpa siya siyang magtrabaho sa mga istant at natuwa dahil sa papuri nito. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong magpahinga. Tinanong ni Saho kung bakit siya nahuhumaling sa pagkakaroon ng part-time na trabaho. Matapos niyang sabihin na ito lang ang paraan para maging independent mula sa kanyang kapatid, napaisip si Saho kung dapat ba nilang ituloy ang pag-uusap na ito dahil parang pribadong bagay lang ito. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Mina na noon pa man ay maganda na ang relasyon nila ng kanyang kapatid, na si Yoji pala. Mahilig siyang magbasa kasama ito, ngunit nagbago ang lahat ng kamakailan lamang ay umuwi ito kasama ang isang babae. Naramdaman niyang naapektuhan ang kanilang relasyon at nabawasan ang oras na ginugol niya kasama ito. Kaya, isang hapon pagkabalik niya mula sa paaralan, nakita niya ang sapatos ng babae at nagpa siya na kukunin niya ang kanyang kapatid kahit ano paman. Gayunpaman, pagkatapos tumakbo papunta sa kwarto nito at buksan ang pinto, nakita niya si Yuri na kinikis ito. Matapos walang masabi si Saho, napagtanto niya na ito ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang trabaho. Nadismaya si Mina dahil kailangan na niyang makipagkompetensya kay Yuri para sa atensyon ng kanyang kapatid. At dahil wala siyang paraan para makialam sa kanila, tinanggap niya ang trabaho upang ihiwalay ang sarili sa pagmamahal ng kanyang kapatid at matuto ng kaunting kalayaan. Dahil dito, mas nakikiramay si Saho sa kanya. Kaya, nangako siyang patuloy na tutulungan siya hanggat maaari. Kinabukasan, maingat niyang pinagmasdan habang maayos na inaayos ni Mina ang bawat gawain at mga trabaho at iniisip kung kailangan pa ba talaga niya ng tulong. Gayunpaman, pagkatapos nilang matapos ang lahat ng mga pangunahing gawain at gawain sa library,
naalala niya na nahihirapan pa rin siyang makitungo sa mga customer at nagpas siyang maghanap ng paraan para maayos ito. Nang sandaling iyon, dumating si Fouca, kaya ipinakilala niya sila sa isa't isa, at natuwa si Fouca na makilala ang isa sa kanyang mga kaklase. Habang nagkakakilala sila, biglang nagkaroon ng ideya si Saho at sinabi kay Fouca na magiging mabuting kaibigan niya si Mina dahil pareho silang mahilig sa mga libro. Dahil sa tuwa, nagsimulang magtanong si Fouca ng maraming tanong tungkol sa mga libro. At nang subukang ipaalala ni Mina na may trabaho pa siyang dapat gawin, sinabihan siya ni Saho na maglaan ng libreng oras at makipag-ugnayan kay Fouca. Pagkalipas ng ilang minuto, ang mga babae ay halos naging mga matalik na kaibigan sa libro. Ngunit nag-aalala pa rin si Saho na kailangan ni Mina na matuto kung paano makitungo sa mga customer. Dahil wala talagang ibang pumupunta para bumili ng mga libro, nagpasya siyang mag-roleplay sa tulong ni Fouca. Tuwang-tuwa si Fouca na sumang-ayon na tumulong, kaya sinimulan ni Saho ang papel ng isang mapang-abusong customer. Matapos malampasan ito ni Mina sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa may-ari, pumalit si Fouca at nagawang gampanan ang kanyang papel bilang isa pang nakakatakot na customer. Pagkalipas ng ilang minuto, bumili talaga siya ng libro at nagpasalamat sa kanila sa pagpapaalam sa kanya sa kanilang buhay bilang mga alipin sa korporasyon. Nangako rin siyang susuriin ang librong inirekomenda ni Mina bago umalis. Dahil dito, pinuri ni Saho si Mina sa paggawa ng napakagandang trabaho at sinabing handa na siyang pumalit sa oras na tuluyan na siyang umalis. Gayunpaman, nagulat siya rito dahil hindi niya alam na titigil na ito sa pagtatrabaho sa kanya. Matapos niyang ipaliwanag na ito ang buong dahilan kung bakit naglagay ang matandang lalaki ng poster ng pag-upa, bigla na naman siyang nanlamig at nagdesisyong magayos ng mga istant. Kinabukasan, nakatanggap si Saho ng text mula kay Kay na nagtatanong tungkol sa kanyang progreso kay Mina. At habang sumasagot siya, lumabas si Kayday at humingi ng karaniwang kape. Habang nagtitimpla nito, nag-isip siya kung bakit pinagkakatiwalaan siya ni Mina ng ganitong pribadong impormasyon. Nang mapagtanto niya na dahil wala siyang ibang makausap, inihain niya ang kape, ngunit pagkatapos ng isang higop, muntik na siyang masuka at iniwan siya sa iba pa bago bumalik sa loob. Kinaumagahan, dumating si Saho para sa trabaho at sinabihan si Mina na itigil ang pagsisikap na buhatin ang lahat ng mabibigat na bagay. Matapos ang maraming iba pang mga gawain, nakakita siya ng isang cookbook at naalala ang araw na narinig niya si Yoji na pauwi at nagmadaling bumaba para ipakita sa kanya ang isang bagong librong gusto niyang basahin. Iyon ang unang pagkakataon na isinama niya si Yuri pauwi. At bago pa siya makapagtanong, sinabihan siya nito na sumama sa kanila sa hapagkainan dahil gusto ni Yuri na gumawa ng omelette rice. Ilang minuto ang lumipas, sumama na siya sa kanila. Pero matapos silang makitang sobrang sweet ng todo, natakot siya at tumakbo palayo. Pagkalipas ng ilang araw, habang nagtatrabaho, lumabas si Saho para linisin ang karatula kasama si Mina, pero dumating si Yoji para kausapin siya. Agad siyang tumakbo sa likod ni Saho para magtago mula sa kanya. At nang subukang sumabad si Saho, sinabihan siya ni Yoji na huwag na lang siyang magsalita. Gayunpaman, dahil ayaw makinig ni Mina sa kanya, napagtanto ni Saho na hindi na siya maaaring manahimik pa. Kaya, iminungkahi niya na maghanap ng magandang lugar para maupo at mag-usap. Ilang sandali pa, sa isang kalapit na restoran, humingi ng tawad si Yoji sa pagiging pagdating doon at sinabing sinusubukan lang niyang ayusin ang relasyon nila ni Mina. Mabuti na lang at hindi masyadong inisip ni Saho iyon dahil naiintindihan niya ang nararamdaman niya. Habang muling sinusubukan ni Yoji na kumbensihin si Mina na tumigil sa pagtatrabaho at umuwi, tumanggi siya at sinabing ayaw niyang palitan ang lugar ni Yuri sa buhay nito. Tiniyak ni Yoji sa kanya na hindi magiging problema si Yuri at tiyak na ayaw niyang magulo sa pagitan ng kanilang relasyon, ngunit tumatanggi pa rin si Mina na umalis sa kanyang trabaho. Nagsimulang uminit muli ang tensyon sa pagitan nilang dalawa, at habang sinusubukan ni Saho na pakalmayan ang sitwasyon, dumating si Yuri at ipinaliwanag na kailangan lang niyang sumama para tulungan itong makausap si Mina. Matapos ipakilala ni Saho ang sarili sa kanya, umupo silang lahat muli at sumama si Yuri kay Yoji para mangako kay Mina na hindi niya kailangang pilitin ang sarili na magtrabaho para lang patunayan ang isang punto. Sinubukan ni Mina na sabihin sa kanila na gusto niya talaga ang pagtatrabaho at ayaw niyang huminto,
ngunit umakto lang sila na parang matigas ang ulo niya at patuloy na sinasabihan siyang itigil ang pagpilit sa sarili. Kalaunan, sinabihan sila ni Saho na makinig na lang sa sasabihin niya at ipinaliwanag na maayos naman ang kanyang kalagayan bilang isang introvert sa trabaho. Nagulat si Yoji nang marinig ito, ngunit iginiit pa rin niya na pinipilit niya ang sarili dahil matagal na siyang anti-social type. Sa wakas ay nagsawa na si Saho na makinig dito, kaya sinabi niya kay Yoji na si Mina ay ang parehong nakababatang kapatid na inaalagaan niya. Inamin niya na noong una ay nahirapan ito sa trabaho dahil sa kanyang anti-social tendencies, ngunit mas nagsikap siya para makawala sa kanyang sarili. Matapos niyang sabihin kay Yoji na may karapatang magdesisyon si Mina kung ano ang gusto niyang gawin sa sarili niyang oras, tinanggap ito ni Yoji at umalis kasama si Yuri. Tinanong ni Mina si Saho kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito para sa kanya. Kaya, ipinaliwanag niya kung gaano kasarap sa pakiramdam na makita siyang gumugugol ng lahat ng oras na ito na nakatuon sa paglago ng sarili at pagbibigay ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap sa trabaho. Dahil dito, napagtanto niya na hindi siya maaaring umupo at manood lamang habang ang lahat ng gawaing iyon ay binabalewala. Ilang araw pagkatapos nito, bumalik na ang klase gaya ng dati. At habang papunta sa klase, nakasalubong ni Eiko si Sasaki at napansin na medyo naiiba ang hitsura nito kaysa dati. Matapos niyang sabihin na ginugol niya ang pahinga sa pag-iipon ng kalamnan, pumasok sila sa klase at mabilis na umupo. Pagkatapos ay iniabot ni Sasaki sa kanya ang balangkas para sa mga klase. At habang iniikot niya ang kanyang ulo para tingnang mabuti, napansin niyang nakatitig ito. Ngunit nang tanungin niya kung may kailangan siya, sinabihan niya itong huwag mag-alala tungkol dito. Pagkalipas ng ilang araw, pinilit ni Saho ang kanyang sarili na magtrabaho sa matinding init. Nang sandaling iyon, nakita niya si Fouka na tumatakbo palapit sa kanya at sandaling ipinaalala sa sarili na wala ito sa kanyang antas bago niya naabutan. Pagkatapos nilang magpalitan ng pagbati, nagreklamo rin ito tungkol sa init, ngunit dumating si Mina. Kaya, pareho silang tumungo sa tindahan at nagsimulang mag-usap tungkol sa mga libro. Pagkatapos ay sumama si Saho sa likuran at pinanood sila habang patuloy na nag-uusap. Matapos niyang tingnan ang mga plano para sa paparating na paglilibot, nagpadala si Kaide ng isang text na humihingi ng kanyang serbisyo. Pagkalipas ng ilang oras, pinagtimpla niya ito ng malamig na tasa ng kape sa bahay na parang alipin niya. At pagkatapos inumin ito, inamin niyang nagulat siya na nasa bookstore pa rin siya at tinanong siya kung dahil ba ito sa espesyal na atensyon na kailangan ni Mina. Nagulat si Saho na alam niya pa ang tungkol dito. At pagkatapos niyang mag-usap tungkol sa pagkakaroon ng pinakamatalinong mga especially iya sa paaralan, naalala niya na si Shinomiya ang kanyang matalik na kaibigan at tinanong kung paano niya nalaman. Hindi niya pinansin ang tanong na ito, kaya tinanong niya kung bakit siya palaging mukhang overworked kahit na siya ang Vice Council President. Gaya ng inaasahan, sinubukan niya itong atakihin dahil sa pang-aasar sa kanya, ngunit sinabihan niya itong isaalang-alang ang pagtulong sa tour kung may sapat siyang oras para makipaglaro kay Mina. Muli, sinubukan ni Saho na tanggihan ang kahilingan, ngunit pagkatapos ng maraming pagbabalik tanaw kay Kaide, pumayag itong makipag-usap kay Shinomiya. Ilang minuto ang lumipas, sinagot niya ang tawag ni Kaide at nagulat nang marinig ito sa kabilang linya. Napansin din niya na tila labis na nasasaktan ang lalaki, kaya nagmakaawa siya kay Kaide na iwanan na lang siya. Labag sa loob ni Kaide na pumayag, kaya nag-alok si Saho na tumulong sa nalalapit na tour, ngunit magalang siyang tumanggi at sinabing hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Nagtapat si Saho at sinabing gusto rin niya ng pagkakataong makausap ito tungkol sa isang personal na bagay. Nakakagulat, namula ito sa kanya, at napansin niya ito, kaya nagpatuloy siya sa paggamit ng mga pick-up lines at sinabing handa siyang gawin ang anumang kailanganin hanggat kailangan niya ito. Pagkalipas ng ilang araw, nakipagkita siya sa babae sa labas ng paaralan para pag-usapan ang trabaho. At matapos mapansin ang kakaibang enerhiyang ibinibigay nito, tinanong niya ito kung ayos lang ba ito. Ipinaalala ni Shinomiya kay Saho ang nangyari noong huling beses silang nagtanghalian at sinabing naaawa siya sa pagtatangkang atakihin ito. Ngunit sinabihan siya ni Saho na huwag mag-alala dahil iyon ang karaniwang nangyayari kapag magkasama sila. Nang matapos iyon,
Tumuloy sila sa loob ng paaralan, at ipinaliwanag ni Shinomiya na habang ang mga miyembro ng konseho ang nagbibigay ng tour sa mga papasok na estudyante sa campus, sila naman ang inatas ang maglipat ng mabibigat na kagamitan. Ito ang dahilan kung bakit niya sinusubukang hikayatin ang mga lalaki na sumali sa club dahil kadalasan ay maraming trabaho ito para sa mga babae. Matapos niyang pasalamatan ito sa pagbubuluntaryong tumulong sa kanya, nagpatuloy sila sa pagpunta sa committee room at hinanap ang klase kung saan si Eika at ang iba pang mga estudyante ay bibigyan ng lecture tungkol sa tour. Sa mas malapitang pagtingin, napagtanto ni Saho na partikular nilang pinili ang mga pinakakaakit-akit na estudyante upang ang mga bagong estudyante ay magkaroon ng magandang oras sa tour. Lalo na nitong pinalala ang kanyang kawalan ng seguridad dahil si Sasaki, syempre, ang magiging partner ni Eika. Nang sandaling iyon, nakita siya ni Sasaki, kaya dali-dali siyang umalis bago pa man ito makagawa ng kaguluhan. Ilang sandali pa, nakarating sila ni Shinomiya sa committee room, at pagkatapos niyang magpalitan ng pagbati sa lahat, sinimulan ni Yoji na ipaliwanag kung paano paulit-ulit na pinag-uusapan siya ni Mina sa bahay. Pagkatapos ay tinanong ni Saho kung anong uri ng trabaho ang kailangan nilang gawin, at mabilis nilang ipinaliwanag ang mga bagay-bagay sa kanya. Matagal din ang lumipas, tinanong ni Sasaki si Eika kung gusto niyang manood ng isa sa mga laro ng soccer nito sa huling bahagi ng linggo, ngunit tumanggi ito dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang kapatid. Ipinaalala rin ito sa kanya ang isang panahon ilang taon na ang nakalilipas nang sinubukan siyang samahan ng ilang babae sa klase, ngunit kinailangan niya itong tanggihan muli. Palagi siyang tahimik na nag-iisa at wala talagang pagpipilian dahil, hindi tulad ng lahat na nagsasaya kasama ang kanilang mga kaibigan, kailangan niyang manatili sa itaas ng kanyang mga marka at umuwi sa oras para alagaan ang kanyang kapatid. Ang kawalan ng social life ay naging dahilan din para maging sensitibo siya. Kaya, nang makita niyang natapon na lang ni Saho ang buong tanghalian niya matapos mapahiya ng dating crush nito, hindi niya maisip na nasa sitwasyon siya nito. Dahil sa awa, lumapit siya para tingnan ito. At kinabukasan, tinawag niya ito sa bubong para pasalamatan sa kabaitan ng pakikitungo nito sa kanya. Pagkatapos ay ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman at niyaya itong makipag-date, ngunit agad siyang tinanggihan nito at tumanggi man lang ipaliwanag kung bakit. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Saho ang isang hindi bilang sagot. Sinimulan niya itong sundan araw-araw at nagmakaawa para sa kahit kaunting atensyon nito. Bagamat labis itong nakakadismaya sa kanya, napansin din niya na nakakakuha ito ng maraming atensyon, at ang pakikipag-usap sa mga bagong tao araw-araw ay medyo nakapagpagaan ng kanyang loob. Gayunpaman, sa isang punto, tumigil siya sa pag-obses sa kanya dahil naghahanda sila para sa mga entrance exam, at inakala talaga nitong titigil na ito. Ngunit pagkatapos lumabas ang mga resulta, ipinaliwanag niya na labis siyang nagsusumikap para lang mapunta sila sa iisang paaralan. Muli, ipinagpatuloy niya ang kanyang obsesyon, at lalong naging galit ang babae sa kanya dahil inakala niyang tapos na ito noon ngunit tumanggi siyang umatras. Dahil sa kanyang pangakong mahalin siya, nakilala niya si Kay, ang isang taong palaging nagbibiro tungkol sa kung gaano siya kadeterminado at kaobses sa pag-intindi sa kanya. Matapos maalala ang lahat ng papuri at pagsisikap niya para makasama ito, biglang narinig ni Eika ang boses nito at sinimulang hanapin siya sa kabilang panig ng campus bago niya nabangga si Sasaki. Sa una ay inakala niyang hinahanap siya nito, ngunit matapos niyang patuloy na hanapin si Saho, tinanong ni Sasaki kung nasa isip pa rin niya ito. Agad niyang itinanggi na iniisip niya ito, ngunit nakatanggap ng tawag si Sasaki at umalis. Naalala ni Eika noong sinabi ni Saho na ititigil na niya ang paghabol sa kanya at napagtanto niyang nami-miss na niya ito. Sa sandaling iyon, nakita niya ito sa isa sa mga pasilyo na nakaupo sa isang upuan. Kaya, hinabol niya ito at nagpatuloy sa pagtakbo sa paligid ng paaralan hanggang sa tuluyan niya itong nabangga. Nang makatayo muli, tinanong ni Saho kung bakit siya nagmamadali, at inamin ni Eika na napansin niya itong gumagawa ng ilang trabaho. Nagulat siya na binigyan pa nga siya nito ng sapat na atensyon para mapansin ang ginagawa nito. Pero hindi pa iyon sapat, lumapit pa siya para amuyin ito. Muntik na siyang mawalan ng malay sa sobrang tuwa, pero tinanong niya ito kung bakit bigla itong nasa sabik na maging malapit, at agad itong lumayo. Inamin pa rin niyang nalulungkot siya na hindi na siya nagtagal ng oras gaya ng dati. At natural lang, mas bumilis pa ang tibok ng puso niya dahil dito,
pero nagpasya siyang baguhin ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano niya ginugol ang bakasyon sa tag-init. Binanggit ni Saho ang araw nila ni Kay sa dalampasigan, at naalala niya ang litrato niya sa swimsuit, kaya tinanong niya ito kung nasa telepono pa rin niya ito. Sinabihan niya itong huwag mag-alala tungkol dito, pero pinilit niyang tingnan mismo ang telepono. Gayunpaman, nang abutin niya ito, hinawakan niya ang kamay nito at aksidenteng hinayla palapit. Sa sumunod na sandali, inabot niya ang isang kiss, ngunit dumating si Kay at sinira ang sandali. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Sahon na may dalang soda para sa mga babae, at pagkatapos niyang ibigay ang mga ito sa kanila, pinaupo siya ni Eika sa pagitan nila. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya nagtatrabaho para sa tour, kaya ipinaliwanag niya kung paano siya pinili ni Kaide na tanggapin ang trabaho. Nang sabihin din niya na partikular silang pumili ng mga magagandang lalaki para maging bahagi ng mga tour guide, nalungkot si Eika, habang ginamit ni Kay ang pagkakataon para asarin siya. Matapos siyang pigilan ni Eika, sinabihan ni Kay si Sahon na aminin na gusto niyang tulungan si Eika sa lugar ni Sasaki, ngunit syempre, itinanggi niya ito. Matapos pag-usapan ang plano nilang lahat para sa natitirang bahagi ng bakasyon, biglang tumayo si Eika at iminungkahi na magkasama silang gumugol ng oras pagkatapos ng lahat. Sumang-ayon silang dalawa, ngunit ipinaliwanag ni Saho na maaaring mayroon pa siyang ilang araw na trabaho pagkatapos ng tour dahil ang komite ang namamahala sa paglilinis. Sinabihan siya ni Kay na huwag mag-alala dahil maaari na lang nilang gugulin ang lahat ng oras na iyon sa pangungutya sa kanya hanggang sa magkaroon siya ng sapat na oras para makasama sila. Pagkalipas ng ilang araw, pinuri ni Saho si Mina sa isa pang araw ng trabaho at nangakong tutulungan siya bukas bago niya ipaalala na bukas na ang tour. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa pag-alok na pumalit sa kanya, at nangako siyang aasikasuhin ang lahat para lamang mapatunayan kung gaano siya lumago sa tulong nito. Kinabukasan, opisyal na nagsimula ang tour, at lahat ng miyembro ng konseho at komite ay napuno ng trabaho habang tinutulungan nila ang lahat ng mga papasok na estudyante na tumingin-tingin sa paligid ng pasilidad. Matapos may talaga sina Eika at Sasaki sa ilang estudyante, sinimulan nila ang tour, at si Foka, na isa sa mga estudyante, ay nagtanong ng maraming tanong nang hindi man lang namamalayan na siya pala ang babaeng paulit-ulit na pinag-uusapan ni Saho. Nang magtanong ang isa sa mga babae kung sila ay may relasyon, kinabahan si Sasaki, ngunit mabilis na pinatahimik ito ni Eika at sinabing magkaklase lang sila. Habang nagpapatuloy sila sa tour, bigla niyang hiniling na makita muli si Ayuri. At syempre, sinabi sa kanya ni Eika na masyadong biglaan ito, kaya humingi siya ng paumanhin. Pagkalipas ng ilang minuto, ipinaliwanag niya ng marami kung bakit siya nagpasyang sumali sa akademya. Ngunit sa proseso ng paggawa nito, napansin niya na may ilang papasok na lalaki na nang-aasar kay Rina. Agad na tumakbo si Eika at sinabihan ang mga lalaki na tumigil, ngunit patuloy pa rin nila siyang tinutokso at nagsimulang magbigay ng mga komento sa kanya. Kaya, sinabi niya na hindi sila kailangan ng paaralan. Nagulat sila, ipinaalala nila sa kanya na pumunta sila rito para sa tour para makasali sila sa paaralan. Ngunit sinabi ni Eika na ang paaralan ay nasa sabik lamang sa mga estudyanteng talagang nagtatrabaho at hindi sa mga mabagal na nilalang na ang tanging iniisip ay ang panggugulo sa mga babae. Ilang minuto ang lumipas, tinapos ni Eika ang tour kasama si Foka at ang iba pang mga babae. Ngunit habang palabas sila, bumalik ang mga nakakatakot na lalaki mula kanina at humingi ng tawad sa kanya. Tinanggap ito ni Eika hanggat nananatili sila sa kanilang pinakamahusay na pag-uugali. Ngunit habang palabas sila, nakita niya si Saho. Nang makita rin siya ni Foka at tinawag ang kanyang pangalan, natigilan si Saho sa gulat at pinanood siyang tumakbo palapit sa kanya, kasama sina Sasaki at Eika na humahabol sa likuran niya. Matapos niya siyang maabyutan at maipahayag kung gaano siya kasaya na makita siya, nagsimulang magtanong ang kanyang mga kaibigan kung siya ba si Saho na lagi niyang sinasabi. Bago pa niya sila mapigilan sa pagsasalita ng iba, nagpalitan sila sa pagpapaliwanag kung paano niya binago si Foka mula sa isang matamlay na babae patungo sa isang sweet at clingy na babae. Ang mas malala pa, ikinwento rin ni Foka ang oras na magkasama silang lumabas. Ngunit sa wakas ay napagtanto niya ang gulo na ginagawa niya at umalis kasama ang kanyang mga kasama. Napagtanto rin ni Sasaki kung gaano kagulo ang sitwasyon. Kaya, hinanggad niya ang swerte ni Foka at tumakbo palayo, iniwan siyang harapin si Eika,
na nag-aalab sa loob sa buong panahong ito. Agad niya itong hinayla papunta sa isang bangko kung saan naghihintay si Kay at matapos marinig ang lahat ng ito, natural na sinimulan niya itong kulitin dahil sa pakikipag-usap kay Foka at pag-arte na wala itong oras para tumambay sa kanila noong bakasyon sa tag-init. Matapos ipaliwanag ni Saho ang lahat ng nangyari, hiningi pa rin ni Eika ang kanyang telepono para mabura niya ang larawan sa bikini, ngunit tumanggi ito at inamin na gusto niya itong tinitignan. Natural, nahihiya siya. Ngunit sa huli ay nagpa siya na hayaan na lang ito basta't magsimula siyang tumambay muli sa kanila. Nagulat si Saho dahil hindi niya inaasahan na maririnig ang mga salitang iyon mula sa bibig nito. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Saho sa bookstore at nagtatrabaho ng biglang mukhang uulan. Kaya, lumabas sila ni Mina para iimpake ang mga kariton. Nang sandaling iyon, nakita niya si Eika na tumatakbo papunta sa tindahan at inutusan itong pumasok habang nagsisimula ng umulan. Matapos siyang bigyan ni Mina ng tuwalya, tinanong niya si Saho kung kailan siya naging palakaibigan. Kaya, ipinaliwanag niya na si Mina ay isang napaka-cool na tao kapag nakilala mo na siya. Sa sumunod na sandali, tumakbo rin si Foka papasok at nagulat nang makita si Eika. Ngunit pagkatapos ay dinala siya ni Mina sa tabi para patuyuan ang kanyang mga damit. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Saho kung gaano sila kalapit bago tinanong si Eika kung bakit bigla itong sumulpat kahit na umuulan. Sinabi niya na nandoon lang siya sa lugar at gusto niyang mag-check-in, ngunit iba ang sinasabi ng kanyang ekspresyon, kaya hinawakan niya ang kanyang balikat para magtanong, ngunit natisod siya. Agad niya itong nasalo at tinanong kung ano talaga ang nangyayari, ngunit pagkatapos ay napagtanto nila na pinapanood sila ni Mina at Foka. Matapos nilang bigyan ng isa't isa ng kaunting espasyo, tinanong muli ni Saho kung ano talaga ang nangyayari. Kaya, inamin niya na gusto lang niya itong makita dahil hindi niya tinupad ang kahilingan nito na pumunta rito. Ipinaliwanag ni Saho na inakala niyang nag-expire na ang imbitasyon dahil sa mga nakaraang drama nila, ngunit hindi sinasadyang nasabi ni Eika na gusto niya itong maging parang kuya ni Ayuri. Natural lang na nagulat siya rito, ngunit itinanggi ito ni Eika at sinabing gusto lang niya itong puntahan. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Saho sa bahay ni Eika, ngunit nawalan siya ng kumpiyansa sa kanyang pintuan bago pa man dumating si Kay. Agad niyang pinindot ang doorbell, at habang nagrereklamo ito na hindi handa ang kanyang pag-iisip para dito, binuksan ni Eika ang pinto at tinunaw ang kanyang huling natitirang mga selula ng utak sa kanyang kagandahan. Nang makapasok sila sa loob, ipinakilala siya ni Eika kay Ayuri, na gumugol ng susunod na ilang oras sa paggawa sa kanya bilang kanyang personal na kabayo. Sa kalaunan, iniligtas ni Eika si Saho mula sa pagkapagod, ngunit natuwa rin siyang makita na talagang bumuti ang loob ni Ayuri sa kanya. Ipinaliwanag ni Kay na malamang ay nakakaramdam siya ng koneksyon dahil pareho silang nakababatang kapatid, ngunit nasa sabik pa rin si Eika dahil hindi pa nakakaramdam ng ganitong kakomportable si Ayuri sa piling ng isang tao. Ilang sandali pa, ipinaalala ni Saho sa kanya na matagal na niyang gustong maging katulad ito ng nakatatandang kapatid ni Ayuri. Muling itinanggi ito ni Eika, ngunit naintriga si Kay at tinanong ang bawat detalye ng sinabi niya. Sa sumunod na sandali, kinumbinsi ni Kay si Ayuri na humingi ng isang nakatatandang kapatid dahil nandito na si Saho. Sinubukan silang pigilan ni Eika, ngunit iginiit ni Ayuri na gusto niya itong maging nakatatandang kapatid niya bago itanong kung nakapagpahinga na ba ito ng sapat. Sa sandaling nagsabi siya ng oo, sumugod siya at ginugol ang mga sumunod na ilang oras sa pag-ubos ng lahat ng natitirang lakas hanggang sa si Saho ay nakayuko na parang bangkay sa sopa. Sa sumunod na sandali, umuwi ang kanilang ina at nasa sabik na makita si Saho dahil tila marami na siyang narinig tungkol dito mula kay Eika. Bago pa man niya may tanong ang narinig niya, inilabas na sila ni Eika ng bahay. Matapos sabihan ng kanyang ina si Saho na bumalik muli sa lalong madaling panahon, lumabas silang lahat, ngunit tinanong pa rin ni Saho kung ano ang pinag-uusapan ng kanyang ina. Habang sinusubukang iwasan ni Eika ang usapan, biglang humiwalay si Kay para bigyan sila ng oras na mag-isa. Kaya naman, nagpa siya si Eika na sumama kay Saho ng ilang minuto pa. Maya-maya pa, dumidilim na, pero halos hindi na nila napansin dahil ikinukwento pa rin ni Eika kay Saho ang tungkol sa kanyang panahon bago siya nag-enroll sa akademya at kung paano niya ito hindi makausap kung nagsimula sila noon.
Ito ay dahil ang kanilang pamilya ay dumanas ng matinding krisis sa pananalapi, at siya ay nahuhumaling sa kanyang pag-aaral dahil gusto niyang makapasok sa kanilang paaralan at gamitin ang exception sa matrikula para makatulong sa mga bayarin. Nalungkot si Saho nang marinig ito dahil mas lalo niyang pinapahirapan ang buhay niya. Gayunpaman, inamin din ni Eika na hindi siya makakarating sa ganito kalayo kung hindi dahil sa obsesyon nito sa kanya. Nang humingi ng tawad si Saho, sinabihan siya ni Eika na tumigil na sa paghingi ng tawad dahil gusto naman talaga niya ito. Nagulat siya nang marinig ito at sinubukang iparamdam na parang nag-overreact lang siya, ngunit ipinaliwanag ni Eika na hindi na ito naging katulad noong tumigil na siya sa pakikipag-usap sa kanya araw-araw. Sinusubukan pa ring alamin ni Saho kung bakit niya sinasabi ang lahat ng ito nang bigla niyang inamin na nami-miss niya ito at gusto niyang makausap siya araw-araw tulad ng dati. Sa sumunod na sandali, isang paputok ang pumutok nang tumakbo siya sa mga bisig nito. Kaya, naalala niya na araw pala talaga ng paputok. At dahil takot siya sa malalakas na ingay, mahigpit niya itong niyakap. Pinapanatili rin siyang komportable hanggang sa tumigil ang paputok. Pagkatapos, nagsimula silang bumalik sa kanyang bahay, at habang nasa daan, sinubukan ni Saho na hawakan ang kanyang kamay, ngunit nawalan siya ng kumpiyansa. Nakuha rin ni Eika ang parehong ideya at kinukumbinsi ang sarili na huwag itong gawin, ngunit matapos maalala na siya ang nag-effort ng husto sa nakalipas na 2 taon, hinawakan niya ang daliri nito. Ilang minuto ang lumipas, nakarating sila sa kanyang bahay at nagpaalam. Pagkalipas ng ilang araw, naghanda si Saho para sa unang araw ng bagong termino, at syempre, pinagsabihan siya ni Kaide bago sinabing kailangan niyang tumulong sa nalalapit na culture festival. Sinubukan niyang tumanggi gaya ng dati, ngunit nang banta nitong babatuhin ang kanyang balikat, pumayag siya. Pagkatapos, nakatagpo niya si Eika, na naghihintay sa kanya sa pasukan ng paaralan. Matapos ayusin ang kanyang kurbata, sinubukan niyang ayusin ang kanyang buhok, ngunit pinigilan siya nito dahil ang pagiging malapit ay higit pa sa kanyang kakayanin. Pagkatapos ay naglakad sila papunta sa klase, iniisip kung ano ang magiging hitsura ng bagong terminong ito para sa kanilang relasyon.